Kataganang Buhay, Nobyembre 2023. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa panig ng gabi o ng dilim. Ang liwanag ay palaging sumisimbolo sa buhay. Araw-araw, hinihintay natin ang bukang liwayway bilang tagapagpadala ng isang bagong simula. Ang tema ng liwanag ay madalas na itinatampok sa kasaysayan ng iba't ibang bayan at sa mga sinaunang relihiyon. Ipinagdiriwang ng tradisyon ng mga Hudyo ang Hanukkah, ang pista ng mga ilaw na ginugunita ang muling pagtatalaga ng templo sa Jerusalem at ang paglaya mula sa mga paganong kulto. Ang ilang Muslim ay nagsisindi ng kandila sa araw ng kapanganakan ng propeta na kilala bilang Maulid sa wikang Arabo o Mevlid Kandili sa wikang Turko. Ang Diwali, ang pista ng mga ilaw ng mga Hindu, ay ipinagdiriwang din ng ibang mga relihiyon sa India at sumisimbolo sa tagumpay ng kabutihan laban sa kasamaan. Para sa mga Kristiyano, si Hesukristo ang ilaw na nagbibigay liwanag sa kadiliman ng mundo. Sa makatwid, ang liwanag ay puno ng simbolismo. Ito'y sumasagisag sa presensya ng Diyos at isang kaloob ng Diyos sa sangkatauhan at sa mundo. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa panig ng gabi o ng dilim. Ngunit ano ang mga katangian ng mga anak ng araw? Isang katangian nito ay ang pagiging hindi kabilang sa panig ng gabi o ng kadiliman. Ang pagtalikod sa hindi pagkilos at pagwawalang bahala ay nakasalalay sa desisyon na manatiling gising at mapagbantay. Ito'y pagpili ng magmahal at mabuhay ng ganap sa bawat sandali. Kaya't ito ang masidhing paanyaya ng apostol sa komunidad ng Tesalonica: magbantay ng sama-sama, itakwil ang kawalan ng malasakit at pagwawalang bahala sa kapwa. Sa panahong lubos na nangangailangan ang sangkatauhan ng liwanag, yaong mga hindi kabilang sa panig ng gabi ay may tungkuling magdala ng higit na kalinawan sa lahat ng mga ugnayan ng tao sa pamamagitan ng patuloy na pagbibigay ng sarili na may pananampalataya, pag-ibig, pag-asa, upang makita ang presensya ni Kristong muling nabuhay, gaya ng isinulat ni San Pablo. Bukod dito, kailangan nating palaguin ang isang mas malapit at mas taus-pusong ugnayan sa Diyos sa pamamagitan ng paghahanap sa Kanya sa kaibuturan ng ating mga puso, sa pakikipag-usap sa Kanya sa panalangin, at sa pamamagitan ng pagsasabuhay ng salita ng Diyos na nagpapaningning sa liwanag na ito. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa panig ng gabi o ng dilim. Minsan, maaari tayong masanay na mamuhay sa kadiliman ng ating mga puso at makontento sa maraming huwad na ilaw sa paligid natin. Ang iba't ibang pinapangakong kaligayahan ng mundo. Gayunpaman, lagi tayong tinatawag ng Diyos upang paningningin ng Kanyang liwanag na nasa atin at masdang mabuti ang mga tao at lahat ng nangyayari upang makita natin ang Kanyang nagniningning na disenyo. Kailangan ang isang pagsisikap upang patuloy na piliin na magsimulang muli, talikuran ang kadiliman at bumaling sa liwanag. Isinulat ni Chiara Lubich, ang Kristiyano ay hindi maaaring makatakas sa mundo, magtago o ituring ang relihiyon bilang isang pribadong bagay. Siya'y nabubuhay sa mundo dahil mayroon siyang pananagutan,
isang misyon, maging ilaw na nagbibigay liwanag. Ito rin ang tungkulin mo, at kung hindi mo ito gagawin, hindi ka magiging epektibo tulad ng asin na nawalan ng lasa o liwanag na naging anino. Sa makatuwid, ang tungkulin ng lahat ng mga Kristiyano ay hayaan ang liwanag na ito na magningning sa kanila at maging tanda nitong presensya ng Diyos sa lahat ng tao. Kayong lahat ay mga anak ng liwanag at anak ng araw. Hindi tayo kabilang sa panig ng gabi o ng dilim. Ang Diyos ay liwanag at maaari siyang matagpuan ng mga taong taos-pusong naghahanap sa Kanya. Kahit anong mangyari, hinding-hindi tayo mawawalay sa pagmamahal niya dahil tayo'y mga anak niya. Kung nakatitiyak tayo rito, hindi tayo magugulat o madadaig ng mga nakagugulong na pangyayari. Ang lindol sa Turkey at Syria ng taong ito na kumitil sa mahigit na 50,000 na biktima ay sumira sa buhay ng milyon-milyong tao. Nabatid ng mga nakaligtas sa sakuna na ang buong komunidad doon at sa ibang bansa ay naging mga pook ng liwanag na kumikilos upang magdala ng agarang tulong at mapagaan ang kalagayan ng nawalan ng mga mahal sa buhay, tahanan, ang mga nawalan ng lahat. Hindi kailanman madadaig ng kadiliman ang mga taong piniling mamuhay sa liwanag at lumikha ng liwanag. Para sa ating mga Kristiyano, ito'y nangangahulugang isang buhay na kasama si Kristo sa ating piling. Isang presensya na pinapahintulutan tayong masulyapan ang buhay na nagpapanumbalik sa pag-asa at patuloy na manahan sa pag-ibig ng Diyos. Patrizia Matsola at ang mga pangkat ng kataga ng buhay.